Hello mga ka-adventure and welcome to my vlogs. For today's vlogs mga ka-adventure ay nandito tayo sa Barangay Maasim, San Rafael, Bulacan kung saan ito po yung dulo ng Plaridel Bypass Road. At sa ngayon nga mga ka-adventure ay nag-rides ako simula Pag-asa, Quezon City hanggang sa marating ang lugar na ito. At sa ngayon mga ka-adventure ay i-explore din natin ang bayan ng San Ildefonso, Bulacan. At pag nakita natin ito mga ka-adventure, itong Shell Station dito sa may San Rafael, ay ibig sabihin ito na po yung dulo ng Plaridel Bypass Road at babagtasin na natin itong Pan-Philippine Highway papuntang San Ildefonso, Bulacan. And time check mga ka-adventure, it's already 10:45 in the morning at umalis po ako dun sa bahay kanina sa Quezon City ng around 9 o'clock in the morning. So almost 2 hours po ang inabot ng biyahe natin hanggang dito sa lugar na ito. At isa sa palatandaan mga ka-adventure na nasa San Ildefonso, Bulacan na sila ay kapag nakita na nila itong tulay na ito. Ito kasi mga ka-adventure ang nagsisilbing boundary ng San Rafael at the same time San Ildefonso, Bulacan. Alam niyo ba mga ka-adventure na ang lugar ng San Ildefonso ay dating tinatawag na Bulak dahil sa maraming puno daw dito ng kapok or bulak tree. At dahil dito mga ka-adventure ay tinawag ang lugar ng San Ildefonso, Bulacan na Land of the Bulak Festival na sineselebrate tuwing January 23 ng taon. Ang lugar po pala na ito mga ka-adventure na tinatawag noon na Bulak ay dati palang baryo ng San Rafael, Bulacan. At dahil mga ka-adventure sa lawak ng lupain dito sa lugar na to, kaya karamihan talaga ng mga tao noon ay piniling manirahan sa lugar na ito na tinatawag noon na Bulak. Tinawag ito mga ka-adventure na Hacienda San Juan de Dios noong panahon ng mga Espanyol dahil ginamit nito yung lugar na to para tustusan ang operasyon ng San Juan de Dios Hospital sa Manila. After more than 2 hours mga ka-adventure na pagra-rides, ay narating ko na po mga ka-adventure itong mismong poblasyon or town proper nitong San Ildefonso, Bulacan. Ang item service is sa poblasyon ng San Ildefonso, Bulacan. So mga ka-adventure, sa kasalukuyan po ay nandito na tayo sa mismong town proper nitong San Ildefonso, Bulacan at mapapansin po nila na madami na rin po dito mga commercial establishment like fast food and mga maliliit na malls. So sa ngayon kasi mga ka-adventure, ang bayang ito ay isa ng first class municipality dito sa lalawigan ng Bulacan. At dito ka mga ka-adventure, mamamangha sa ganda ng mismong town proper nitong bayang ito.
Dahil mga ka-adventure sa dumarami ng mananampalataya at nagsisimba sa lugar na ito noong panahon ng mga Espanyol, kaya ipinatayo ang isang kapilya. Year 1809 mga ka-adventure, sinasabi na si Father Juan de la Rosa ang kauna-unahang Pilipinong pare at nanatili siya sa kanyang posisyon hanggang 1811. Sa ngayon lang talaga mga ka-adventure ay under renovation po ang parish church na ito dahil isa po ito sa mga pilgrim site dito sa probinsya ng Bulacan. At dahil din mga ka-adventure kay Father Juan de la Rosa ay napalitan ang pangalan na from Bulac to San Ildefonso in honor of King Alfonso of Spain and San Ildefonso as its patron saint. At 1877 mga ka-adventure ay naging ganap itong bayan. Sa ngayon mga ka-adventure, ang bayang ito ay maituturing muna na isang maunlad na bayan. Pero alam nyo ba mga ka-adventure na during 1903 and 1906 ay naging bahagi ulit ito ng bayan ng San Miguel, Bulacan dahil sa mababang income. At dito po mga ka-adventure sa Viodes Street, matatagpuan ang Municipal Hall ng Bayan ng San Ildefonso, Bulacan. At ang lugar na ito mga ka-adventure ay malapit lang po doon sa San Ildefonso Parish Church. At sa ngayon mga ka-adventure ay pupuntahan natin ang isang baryo na di kalayuan mismo sa town proper nitong San Ildefonso, Bulacan na ipinangalan daw sa isang tao na dating naninirahan sa lugar na yon. Ayon sa kwento mga ka-adventure ng matatanda na ang taong yun daw ay isang matipunong lalaki na naninirahan sa lugar na yon nung panahon ng Kastila. Ayon din mga ka-adventure sa mga kwento, ang taong yun daw ay nagtataglay ng isang anting-anting na di umano ay di tinatablan ng bala. Kaya naman mga ka-adventure, tinawag na Kalasag ang taong iyon at pinangalan sa kanya ang lugar na pupuntahan natin na Barangay Kalasag. So mga ka-adventure, nandito na po tayo sa mismong welcome art nitong Barangay Kalasag na ipinangalan mismo kay G. Gaspar de Guzman na tinuturing na Kalasag. Pero sa ngayon mga ka-adventure ay may ituturing mo itong isang tahimik na barangay dito sa bayang ito. So mga ka-adventure, ito pong kalye na aking tinatahak ay ang M. Valte Road na kung saan pag diniretso natin ito ay patungo po ito mga ka-adventure sa Angat, Bulacan. At habang binabagtas ko mga ka-adventure ang kalsadang ito ay madadaanan natin ang mismong Bulacan Agricultural State College, yung main campus. At sa ngayon mga ka-adventure ay narating na natin itong Barangay Pinaod na about 2 to 3 kilometers away from the town proper of San Ildefonso, Bulacan. At isa mga ka-adventure sa interesting sa lugar na to dito sa Barangay Pinaod ay itong gusaling ito. Ang gusaling ito kasi mga ka-adventure ay ang dating Pinaod Station ng MRR na mas kilala na natin ngayon sa tawag na PNR. Ang railway station na to kasi mga ka-adventure ay bahagi ng
PNR Cabanatuan Line na kung saan nag-uumpisa ito sa Balagtas, Bulacan patungo sa Cabanatuan, Nueva Ecija. At ang Pinaudi Station ay ang nagsisilbing railway station dito sa bayan ng San Ildefonso, Bulacan. At dito mga ka-adventure, sa likod nitong Pinaudi Station ay dito matatagpuan ang lumang riles ng Cabanatuan Line. At sa ngayon mga ka-adventure ay bumalik na ulit tayo dito sa mismong poblasyon ng San Ildefonso, Bulacan, na kung saan dito matatagpuan yung mismong fire station nila at sa kabila naman yung National High School. At higit sa kaalaman natin mga ka-adventure, maliban sa nakikita nilang magandang anyo ng bayan ito, ay nagdaan ito sa isang masalimuot na kaganata na kasaysayan. Isa na kasi dito mga ka-adventure ang nangyari during World War II dito sa barangay Aniatam, San Ildefonso, Bulacan. So mga ka-adventure, nandito tayo ngayon sa isang barangay dito sa San Ildefonso, Bulacan, na kung saan may nakikita tayo dito ng isang lumang bahay at ito ang tinatawag na bahay ni Tula. At itong lugar na to mga ka-adventure ay ginamit ng mga Hapon during World War II bilang isang kampo or barracks. At dito sa lugar na to, dinadala ang karamihan ng mga kababaihan. At karamihan mga ka-adventure sa mga survivors ay piniling manirahan na lang sa ibang lugar para makalimutan ang masamang alaala sa lugar na ito. At sa pagpunta ko dito mga ka-adventure ay ramdam mo pa din ang lungkot at bighati ng mga dinaranas ng ating kababayan during the time of Japanese invasion noong World War II. At dito mismo mga ka-adventure sa poblasyon ng San Ildefonso, Bulacan ay itinayo ang bantayog ng kagitingan para sa mga veterans during World War II. And that's all for this vlogs mga ka-adventure, and thank you for watching and see you on my next video.